Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Ginamit ni So Hyung ang lahat ng kanyang karisma at sa malambing na tinig ay tinawag ang pangunahing tauhan, nagpasalamat sa pagkakataong ibinibigay sa kanya, ngunit sinabi niyang talagang hindi niya kayang kainin ang pagkaing iyon at tinanong kung maaari bang lutisin ang usapan sa ibang paraan, tulad ng sa pamamagitan ng pera. Ito ang kanyang ngiting kapitalista na parang nasa sukdulan ng antas. Para sa kanya, ang pera ang pinakamahusay na kasangkapan sa negosasyon. Kapag hindi ito yumapekto, iniisip niya na marahil ay kulang lang ang alok. Napaisip ang pangunahing tauhan sa mungkahing iyon at sa dami ng perang kasangkot. Nagulat si So Hyung at naisip kung gumagana na ba ang kanyang taktika. Ngunit ngumiti si Song Woo at sinabing parang napaka-boring at walang kasiyahan ang ganitong solusyon. Kaya ang sagot niya ay hindi, at idiniin niyang tatanggihan niya ang alok. Mas lalo pang nagulat si So Hyung at Pasiga na tinanong kung paanong naging boring at hindi masaya iyon. Ipinaliwanag ng pangunahing tauhan na walang saya ang lutisin ang lahat sa pera, ngunit para kay So Hyung, parang sapat na ang kasiyahan na mayroon siya. Hindi sumuko si So Hyung at muling sinubukang makipag-ayos, tinanong kung gusto ba niyang palitan ng isang makinang na ginoo. Iyon ang ikalawang hakbang, dahil mas mainam ang dalawang alok kaysa sa isa, at kailangang gamitin ng isang tao ang kanyang mga koneksyon. Itinuro niya si T at sinabing may isang regular na kliyente roon, na ikinabahala nito at nagtanong kung siya ba talaga ang tinutukoy. Ayon sa manual, ang tamang paggamit sa mahuhusay na tauhan sa tamang oras at lugar ang pinakadakilang birtod ng isang negosyante. Ngunit tinanggihan pa rin ito ng pangunahing tauhan. Hindi na maintindihan ni So Hyung kung bakit ayaw pa rin itong pumayag. Ipinaliwanag ni Song Woo na kapag pinayagan niya ang isang tao na umiwas sa patakaran, gugustuhin din ng iba na gawin ang pareho. At sa ganitong paraan, mawawala ang mga kapana-panabik na karanasan. Sa isip ni So Hyung, napakawalang awa ng lalaking ito. Wala na siyang ibang magawa kaya muli siyang tumingin sa ulam at napabuntong hininga. Sinabi ng chef na huwag na niyang masyadong isipin, dahil kung hindi siya kakain, doon na matatapos ang kanilang ugnayan. Napabuntong hininga si So Hyung at nag-isip kung ano ang mangyayari kung kakainin niya iyon. Ginamit niya ang kanyang panandaliang kakayahan na makakita ng kaunting hinaharap. Hindi ito alam ng publiko dahil wala pang pagkakataon na kinailangan niyang kumilos ng mag-isa. Ngunit si So Hyung ay isa ring mataas na antas na gumagamit ng kakayahan na sinanay sa pakikipaglaban. At ang ikatlong hakbang ng manual ay ito, sa huli, ang tanging taong maaari mong pagtiwalaan ay ang iyong sarili. Kaya kailangan mong laging magsanay upang maging handa. Ang kakayahan niyang makakita ng malapit na hinaharap ay hindi kailanman nagkakamali pagdating sa sarili niyang kaligtasan. At ang hinaharap na nakikita niya ngayon ay paon ng sakit at paghihirap dahil sa sobrang anghang ng ulam. Bahagyang nalulungkot, naisip niyang hindi niya ito kakayanin. Habang nanginginig ang buong katawan niya, patuloy siyang pinagmamasdan ni Song Woo, iniisip na tila kaya naman niyang kainin ang lahat ng iyon. Si Beck, na nakaya pang ubusin ang isang 4 na bituing putahe, ay nabigo sa nilaga dahil mahina ang kanyang loob. Samantalang si Yun, na ang buhay ay nakasalalay sa kung matatapos niya ang ulam o hindi, ay nagtagumpay na maubos ito hanggang sa huling patak. Kaya ang tunay na nagtatakda ng tagumpay o kabiguan ay ang kalagayan at determinasyon ng taong sumusubok. Huminga ng malalim si So Hyung at inayos ang kanyang buhok, sinasabing may mga pagkakataong kahit alam mong matatalo ka, kailangan mo pa ring lumaban. Nabahala si Tai at Pasiga na. Tinanong kung sigurado ba siyang kakayanin niya iyon, dahil hindi niya dapat itulak ang sarili niya ng ganoon. Napabuntong hininga si So Hyung at sinabing kung sa tingin niya ay mukhang maayos pa siya,
Baka kailangan na rin niyang magpasalamin, tulad ng ama niya. Paulit-ulit na sinasabi ni Tina kung ganoon, huwag na siyang kumain. Ngunit pinutol siya ni So Hyang at sinabing ang pangalan niya ay So Hyang, at tinanong kung kailan ba siya nakitang sumuko sa buong buhay niya. Hinawakan niya ang kutsara at naghanda ng kumain, sinasabing hindi niya hahayaang hadlangan ng ganitong bagay ang pagkakataon niyang mabigyan si Yanya ng pinakamahusay na edukasyon. Naalala niya ang masasayang sandali kasama ang kanyang anak, iniisip na si Yanya ay at palaging magiging kanyang munting sanggol. Puno ng kumpiyansa, muling tiningnan ni So Hyang ang ulam, kumuha ng kaunti, at isinubo ito, iniisip na kakayanin niya. Ngunit tama ang nakita niya sa kanyang pangitain sa hinaharap. Nagsimula siyang sumigaw at umiyak, sinasabing sobrang anghang nito. Kahit tumutulo na ang luha sa kanyang mga mata, iniisip niyang kailangan niyang tapusin ito kahit anong mangyari. Determinado na magtagumpay, hinawakan niya ang mangkok gamit ang kanyang mga kamay at sinimulang kainin ang nilaga habang umiiyak, iniisip na ang lahat ng ito ay para sa kanyang anak. Patuloy na pinagmamasdan ni Xiongwoo si So Hyang at masayang naisip na tila tapos na ang laban. Makalipas ang kaunting sandali, sa loob pa rin ng restaurant, gulat na gulat sina Nabi at Yang Shik sa kanilang nakita. Hindi rin makapaniwala si Tai. Ubos na ang mangkok ng nilaga. Ipinatong ni So Hyang ang mangkok sa mesa at tinanong kung tapos na ba siya, dahil medyo nalilito siya at sinabi niyang hindi pala ganoon kasakit ang inaasahan niya. Masayang pinagmamasdan siya ng pangunahing tauhan at naisip na ang ikalawang salik ng tagumpay ay ang stress. Ang pakiramdam ng pagkasunog ay isang uri ng sakit, at bilang tugon, automatikong naglalabas ang utak ng endorphins na pansamantalang nagpapabawas ng sakit at nakababawas din ng stress. Kaya ang mga taong walang gaanong stress ay hindi nakakatapos sa hamon, dahil para sa kanila, ang ulam ay parang impyernong nilaga na puro anghang lang. Ginamit din niya ang kanyang kakayahan at sinabi na kung ikukumpara sa mga naunang sumubok, kitang-kita sa datos ni So Hyang ang lahat tungkol sa kanya. Pangalan niya si So Hyang, ang kakayahan niya ay panandaliang pangitain, ang kanyang mga katangian ay matinding pagmamahal bilang ina at mataas na pagpapahalaga sa sarili, at ang kasalukuyang kalagayan niya ay hindi aktibong stress. Naisip ni Xiongwoo na hindi na dapat ikagulat iyon mula sa isang presidente. Hindi biro ang naipong stress niya sa paglipas ng panahon. Nang makitang pinagpapawisan si So Hyang at pakiramdam niya ay sobrang init, inalok siya ng pangunahing tauhan ng bingso bilang panghimagas. At may nakakaakit na ngiti, tinanong siya kung marunong ba siyang kumain yon. Biglang nagbago ang mood ni So Hyang at tuwang-tuwa siyang pumalakpak, sinasabing oo, marunong siya. At sa poster para sa ikalawang yugto ng kakaibang hamon sa pagkain, ang kasalukuyang bilang ng mga nagtagumpay ay 1. Pagkatapos ng lahat ng iyon, kinabukasan sa restaurant, masayang naglalaro si Yuna kasama si Nabi. Ngumiti si Yuna at sinabing ngayon ay pwede na silang maglaro araw-araw. Tuwang-tuwa si Nabi at sumang-ayon. Samantala, sa ikalawang palapag ng restaurant, nakatayo si Xiongwoo at nag-iisip sandali. Tumingin siya sa isa sa mga silid at naisip na maaaring iyon ang magiging kwarto ni Yana. Ngunit hindi maganda ang kalagayan ng silid. Bigla siyang may narinig na ingay at napatingin sa ibaba. Lumapit si Yang Shik at nag-alok na tumulong sa pagpili. Natuwa si Sangwoo at tinanong kung sa tingin din ba niya ay magandang lugar iyon para sa kanya. Tumango ang slime bilang pagsang-ayon, kaya binuhat siya ng pangunahing tauhan at sinabing kung ganoon, desidido na sila. Sabay silang nagtawanan at sinabi ng pangunahing tauhan na siya na ang bibili ng mga kasangkapan at sabay nila itong aayusin. Dumating si Tai at iniabot ang isang card sa pangunahing tauhan para tustusan ang mga pangangailangan ni Yana. Kinuha ni Wo ang card at sinabing iyon ang alamat na itim na card, ang eksklusibong VIP black card ng Daemyong. Habang hawak ang card, sinabi ng pangunahing tauhan na pakiramdam niya ay hindi lang iyon para sa pagbili ng mga kasangkapan.
Sumagot si Tai na tama siya at binigyang diin na sa pamamagitan ng card na iyon, maaari siyang kumuha ng anumang kasangkapan sa department store ng Daimyong ng libre. Hiniling ni Tai sa pangunahing tauhan na ituring ang card bilang munting pasasalamat mula sa presidente. Napabuntong hininga si Songwoo at sinabing bigla niyang naramdaman na parang ang bigat-bigat ng card. Gayunpaman, ipinasok niya ito sa bulsa at sinabing kahit hindi siya sanay tumanggap ng ganoong mga bagay, magiging bastos naman kung tatanggihan niya, kaya tatanggapin na lang niya ito. Nagpasalamat si Tai sa pagtanggap at idiniin na mas mag-aalala pa ang presidente kung tinanggihan niya ang alok. Nakapaginhawa ng kaunti ang pakiramdam ng pangunahing tauhan at sinabing mabuti rin pala minsan na makatanggap ng gantimpala, dahil sa Terra, ang mga hari ay wala man lang ibinibigay kapalit at puro hingi lang ang alam. Nagulat si Tai sa narinig at tinanong kung totoo ba iyon. Sinimulan ni Wu na ikwento na minsan ay hiniling pa sa kanya na turuan ang prinsipe kung paano lumaban ng libre, dahil daw tungkulin iyon ng isang mandirigma bilang karangalan. Huminga ng malalim si Tai at sinabing buti na lang at ang kanilang presidente ay marunong rumspito sa mga batas paggawa. Sumang-ayon si Wu at hiniling na ipaabot ang kanyang pasasalamat sa presidente. Sinabi ni Tai na gagawin niya iyon at tinanong ang pangunahing tauhan kung maaari niya itong samahan sa department store. Tiningnan ni Songwoo ang suot niyang damit at sinabing baka mas mabuti pang magpalit muna siya, dahil hindi yun basta-bastang lugar na maaari niyang puntahan ng nakasuot ng ganito kaayos. Hindi naintindihan ni Tai at idiniin na dadaan naman sila sa VIP route kaya hindi mahalaga ang dress code. Naiinis si Jungwoo at sinabing hindi iyon ang punto, dahil ang mahalaga ay ang pakiramdam niya. Para sa kanya, mahalaga ang maayos na pananamit dahil ayaw niyang magmukhang gaskosan at makaagaw ng pansin. Natuwa si Tai at sinabing sa wakas ay naintindihan na niya, at idiniin na ang tinutukoy ng pangunahing tauhan ay ang tinatawag na nakatagong lakas. Nagtaka si Sangwoo at tinanong kung anong klaseng lakas ang sinasabi niya. Ipinaliwanag ni Tai na sinasadya raw munang magbihis ng simple ang pangunahing tauhan, tapos biglang maglalabas ng black card bilang plot twist, dahil narinig niyang gustong-gusto raw ng mga tao ang ganoong eksena. Nagulat si Songwoo at sinabing hindi siya ganoong klaseng tao, dahil nahihiya na nga siya sa pagtanggap pa lang ng VIP na pagtrato na hindi man lang niya pinangarap na maranasan. Sinimulan siyang kantsawan ni Tai, sinasabing ang pinakamalakas na bumalik sa buong mundo ay sobrang metikuloso pagdating sa kakaibang mga bagay. Nagalit si Songwoo at sinabihan siyang mag-ingat sa mga sinasabi niya kung ayaw niyang mapahamak ang buhay niya. Makalipas ang ilang sandali, nasa pangunahing sangay na sila ng department store ng Daimyong. Naglibot sila sa loob at labis na humanga ang pangunahing tauhan sa lahat ng kanyang nakita. Tuwang-tuwa at sabik din si Anya, sinasabing ito ang unang pagkakataon na magdedekorasyon siya ng sarili niyang kwarto. Tinanong siya ng pangunahing tauhan kung seryoso ba siya, at sinabing halatang sabik na sabik siya. Kinumpirma niya iyon at, kumikislap ang mga mata sa tuwa, ipinakita ang iginuhit niyang disenyo ng pangarap niyang kwarto. Sinabi ni Nabi na cute ang kwartong iyon. Nagulat si Sangwoo at napaisip kung paano siya nakaguhit ng ganoon kaganda. Patuloy na tinitingnan ni Nabi ang drawing at tinanong kung bakit walang kama sa loob ng kwarto. Medyo nalito si Ona at tinanong kung gusto ba niya ang kama, dahil naroon naman ang higaan ng pusa. Nagulat si Nabi at napasigaw, tinatanong kung iginuhit ba niya ang kwarto nito sa halip na ang sarili niyang kwarto. Medyo nainis siya at sinabing cute nga ang kwarto, pero hindi raw iyon babagay sa kanya dahil isa siyang mandirigma. Nalito rin si Wu at tinanong kung hindi ba para sa kwarto ni Ona ang kanilang pinupuntahan. Masayang nagtanong si Ona kung bakit pa nila gagalawin ang kwarto niya, dahil para sa kanya, sapat na ang isang mesa at isang kama. Lumaki ang bata sa isang inang palaging ibinibigay ang gusto niya at sa isang amang inuuna ang kahusayan at pagiging praktikal. Para maayos ang sitwasyon, iminungkahi ng pangunahing tauhan na magsalo sina Ona at Nabi sa iisang kwarto, at pagkatapos mag-usap ng kaunti,
sabay nilang pipiliin ang magiging dekorasyon. Sobrang natuwa ang dalawa nang malaman nilang maaari silang magsalo sa iisang kwarto. Nagulat si Yuna at tinanong kung seryoso ba talaga siya. Sumagot ang pangunahing tauhan ng oo at idiniin na kung okay sa kanilang dalawa, ayos din sa kanya. Medyo may kalayuan, pinagmamasdan niti ang lahat ng nangyayari at natuwa sa sobrang kasiyahan ng mga bata. Hinawakan ni Ana ang kamay ni Nabi at hinayla ito palayo, sinasabing kailangan nilang libutin ang lahat ng mabilisan. Lumapit si T sa pangunahing tauhan at sinabing mukhang magtatagal pa bago sila makapili ng lahat ng gusto nila, at tinanong kung gusto ba niyang ipabili ng makakain ang mga bata. Sinabi ni Sang-woo na nasa department store naman sila, kaya hayaan na lang ang dalawa na maglibot at kumain ng gusto nila. Idinagdag niya na habang abala ang mga bata, siya at ang slime na lang muna ang bahala sa sarili nila. Sumang-ayon si Tai at ipinaalam na kapag handa na ang lahat, doon na lang sila muling magkikita sa tindahan. Nag-alok din siya na ang magbabantay kina Yanya at Nabi, at binigyang diin na mas makakapag-enjoy ang pangunahing tauhan sa pamamasyal kung ganoon ang mangyayari. Nagpasalamat si Seung-woo sa kanyang kabaitan. Bago umalis si Tai, sinabi niyang mukhang may taong may gustong ayusin o pag-usapan sa pangunahing tauhan. Napabuntong hininga si Woo at sinabing napansin na niya iyon, ngunit nagpapasalamat pa rin siya sa paalala. Humarap siya at sinabi sa taong nagtatago na pakiramdam niya ay sasabog na ang batok niya sa kakatingin, kaya tumigil na ito sa pagtatago at lumabas na. Lumabas mula sa likod ng isang haligi si A-list Easter, medyo nahihiya at nanginginig. Bigla siyang nenas at tinawag ang pangunahing tauhan na bastos. Nagulat si Sang-woo at tinanong kung ano ang ginawa niya at bakit iyon agad ang bungad sa kanya. Idiniin na naghiwalay naman sila sa maayos na paraan at tinatanong kung may ginawa ba siyang karapat-dapat sa ganoong katinding batikos. Biglang nagwala si A-list Easter at sumigaw, tinatanong kung may lakas loob pa ba siyang magsalita ng ganoon matapos kunin ang lahat ng kanyang mga anak. At ngayon, slime na lang daw ang kasama niya. Galit na galit pa rin, tinanong niya kung niloloko ba siya. Narinig ng mga taong nasa paligid ang sigawan at nagsimulang magbulungan, iniisip kung nakipaghiwalay ba siya sa isang duwende. At kahit pa raw nakuha niya ang buong kustodiya ng mga bata, slime lang ang inaalagaan niya. Nagsimulang magbulungan ang mga tao, sinasabing nakakabaliw ang sitwasyon dahil hindi nila alam na ang tinutukoy ni A-list Easter na, mga anak, ay ang mga sandata ng pangunahing tauhan. Lumapit si Woo sa kanya at marahang nagsalita, sinasabing maghinay-hinay siya dahil baka tuluyang magkamali ang pagkaintindi ng mga tao. Ipinaliwanag din niya na kaya slime lang ang dala niya ay dahil hindi pinapayagan ang pagpasok ng mga sandata sa loob ng department store. Ngunit wala itong naitulong kahit kaunti. Muling sumigaw si A-list Easter, sinasabing lokohin na lang daw niya ang mga multo. Huwag lang ang isang duwende. At idiniin na ni hindi man lang niya maamoy ang mga anak niya. Sinabi pa niyang malamang ay ikinulong lang ng pangunahing tauhan ang mga ito sa inventaryo ng mandirigma at pinababayaan lang na mangolekta ng alikabok. Sa isip ni Yung Han, hindi naman lubos na mali ang hinala niya, dahil totoo ngang ibinigay niya ang ilan sa isa o dalawang mangangaso. Sinabi ng duwende na alam na niya iyon, at binanggit na kinuha ng malakas na tao ang sinturon at kinuha naman ng sniper ang punyal. Sumagot ang pangunahing tauhan na kung alam na niya iyon, patunay iyon na sinusubukan naman niyang alagaan at ipamahagi ang mga sandata ng maayos. Muling nagsisigaw si A-list Easter, sinasabing nalaman lang niya iyon dahil bumisita ang mga anak niya sa kanilang inabilang paggalang. Napaisip ang pangunahing tauhan na hindi naman sila bumisita sa kanilang ina ng walang dahilan, dahil hindi mura ang mga artifact. Kaya sa kunwaring kailangang ipaayos ang mga ito, dumaan sila sa kanya. At sa totoo lang, matalino ang ginawa nila. Gayunman, sinabi niya na hindi pa rin siya sanay sa mga salitang ginagamit tungkol sa pagbisita sa ina at sa kung ano-anong usapan tungkol sa kasal,
kaya hiniling niya na tigilan na ang paggamit ng mga salitang madaling magdulot ng maling interpretasyon sa mga taong nakakarinig. Patuloy pa ring sumisigaw si A-list Easter, walang pakialam sa paligid, at tinawag ang pangunahing tauhan na isang walang hiya at traidor. Nainas na rin si Wu at sumigaw pabalik, sinasabing tumigil na siya sa ganoong pananalita dahil iisipin ng mga tao na nagkaanak siya sa labas. Sumigaw pabalik ang panday at sinabing totoo naman daw iyon dahil pumili siya ng 500 duwende, at patuloy siyang tinatawag na walang hiya. Naiinis na sa buong sitwasyon, inutusan niya ang slime na patahimikin ang bibig ng duwende. Tumalon si Yang Shik at tinakpan ang mukha nito, ngunit huli na ang lahat. Nabigla ang mga tao sa paligid nang marinig na sabay-sabay daw siyang nakipagsiping sa 500 duwende, at nagsimulang bulungan na isa talaga siyang Meniokis. Sobrang nahiya si Xiongwu at naisip na sana'y hindi na lang siya nakipag-usap sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, pumunta silang dalawa sa isang kafe at naupo sa isang mesa. Tinanong siya ni Wu kung ano ang ginagawa ng isang panday mula sa Crystal Valley sa loob ng isang department store. Tinapatan siya ni A-list Easter ng tanong, nagtataka kung bakit naroon din ang isang may-ari ng restaurant. Sinabi ng pangunahing tauhan na naparoon siya para bumili ng kahoy at mga kasangkapan at gagawa mismo ng mga muebles, dahil mas bagay sa kanya ang gumawa kaysa bumili na lang. Patuloy na tinatanong ni Jungwoo kung bakit siya naroon. Ngumiti si A-list Easter at sinubukang iwasan ang tanong, ngunit sinabi ng pangunahing tauhan na huwag niyang takpan ang sagot ng ngiti dahil ganoon daw palagi ang ginagawa ng mga duwende. Itinuro niya na kapag walang maisagot ang mga duwende, ngumingiti lang sila para ilihis ang usapan. Nena si A-list Easter at sinabing para sa isang tao, napakarami niyang alam tungkol sa mga duwende, at nakakaasar iyon. Nang makita niyang wala na siyang lusot, napabuntong hininga siya at sinabing kilala niya ang matandang may-ari ng department store. Ipinaliwanag niya na may isang lihim na subasta na tanging siya at ang mga kakilala ng matanda ang pwedeng pasukan, at isa sa mga bagong dumating na item doon ay isang sagradong puno. Tinanong ng pangunahing tauhan kung ang tinutukoy niyang sagradong puno ay baka ang punong mundo. Nena si A-list Easter at napasigaw, sinasabing pare-pareho ang mga baguhan, at tinanong kung talagang iniisip niya na ang punong mundo lang ang nag-iisang sagradong puno. Idiniin niya na napakahirap kahit masilayan man lang ang punong mundo, at ang gusto lang naman niya ay makita ito kahit minsan. Naramdaman ni Wu na medyo awkward ang sitwasyon habang iniisip na may ilang sangangan ng punong mundo sa kanyang inventaryo. Nagpatuloy si A-list Easter sa panunuya, sinasabing sa huli, naroon siya para bilhin ang sagradong puno, at mukhang iyon din ang pakay ng pangunahing tauhan. Ngunit malas siya, hindi naintindihan ni Sang-woo at tinanong kung bakit. Sinabi ni A-list Easter na ang subasta ay para lamang sa mga miyembro at ipinakita ang kanyang gintong membership card ng Daimon. Tinanong niya kung mayroon din ba siya noon at idinagdag na kailangan pa ng rekomendasyon para makakuha, at kahit mag-apply siya ngayon, aabutin ng 1 taon bago maaprubahan. Napaisip ang pangunahing tauhan at tinanong kung sigurado ba siya roon, habang iniisip niya na malinaw niyang narinig na sa pamamagitan ng itim na card, maaari siyang magkaroon ng access sa lahat ng serbisyo. Makalipas ang ilang sandali, nasa lihim na subasta na sila sa ilalim ng department store ng Daimon. Habang pinagmamasda ng pangunahing tauhan ang kagandahan ng lugar, nakasimangot naman si A-list Easter habang nakaupo sa mesa. Sinabi ni Sang-woo na mas kahawig pa raw ng isang aquatic cafe ang lugar kaysa sa isang bahay subasta. Nainas ang panday at tinanong kung inakala ba niyang ang isang subasta ay dapat may kainahinalang tagapagbenta at magagandang babaeng naglilingkod sa mga mesa. Sa kanyang depensa, sinabi niyang iyon ang karaniwang imahe ng isang lihim na subasta. Ang mga subastang nakita niya sa Terra ay eksaktong ganoon. Bukod pa roon, tinanong niya kung bakit siya naiinis. Sumagot si A-list Easter na iniisip niya ang tunay na pagkakakilanlan ng pangunahing tauhan. Nagtaka siya at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin.
Ipinaliwanag ng panday na noong pumasok siya, sinuri muna ng seguridad ang kanyang card bago siya pinapasok. Ngunit nang pumasok ang pangunahing tauhan, hindi man lang sinuri ang kanyang card, at ni hindi rin kinwestiyon ang kaina-hinalang slime na kasama niya. Sinabi ng pangunahing tauhan na maaaring ganoon nga ang nangyari, ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung bakit iyon ikinagalit niya. Muling napasigaw si A-list Easter, sinasabing galit siya dahil nawala ang pagkakataong makita siyang mapahiya at mapalayas, dahil iyon ang talagang inaasahan niyang mangyari. Nagulat si Wu at tinanong kung seryoso ba siya. Pagkatapos ay naisip niya na marahil ay ganoon ang trato sa kanya dahil may hawak siyang isang bagay. Kinuha niya ito mula sa bulsa at ipinakita ang itim na card, dahilan upang tuluyang mapipi si A-list Easter. Nanginginig siya, hindi makapaniwala, at napasigaw. Tinatanong kung iyon ba ang tinatawag na walang hanggang daimong na palaging pinag-uusapan sa komunidad, at kung paano niya nakuha iyon. Tinanong ng pangunahing tauhan kung iyon nga ba ang tawag ng mga tao sa card na iyon, at batay sa reaksyon ng panday, tila iyon nga ang dahilan. Napabulong si A-list Easter na kaya pala, nabulgar na niya ang tunay na pagkakakilanlan ng lalaki. Itinuro niya ang daliri sa kanya at pasigaw na sinabing ang isang taong hindi na kailangang ipasuri ang card, may hawak na itim na card, at hindi alam ang tunay na identidad, iisa lang ang posibleng sagot sa lahat ng iyon. Nahihiya pa rin si Sang Woo at sinabing hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya, ngunit malamang mali ang hinala ni A-list Easter, kaya hiniling niyang hinaan nito ang boses. Ngunit patuloy na sumisigaw si A-list Easter at ibinulalas na ang pangunahing tauhan daw ay lihim na anak ni Pangulong So-hyang. Lubos na nataranta ang pangunahing tauhan sa narinig. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid at naging sentro ng atensyon ang dalawa. Patuloy pang nagmamalaki ang panday, sinasabing may mga tsismis tungkol sa posibilidad na may anak sina Pangulong So-hyang at ang Pangulo ng Isak. Idinagdag pa niyang natural lang iyon matapos ang 9 na taong pagsasama, at tinanong ang pangunahing tauhan kung ano ang palagay niya roon, dahil sa isip niya, napatunayan na niya ang lahat. Mas lalo pang nahiya ang pangunahing tauhan at naisip na wala naman siyang napatunayan kahit ano. Naiinis, tinawag niya si A-list Easter at sinabi na kung siya nga ang anak ni Pangulong So-hyang, dapat ay 9 na taong gulang lang siya sa pinakamatanda. At tinanong kung mukha ba siyang 9 na taong gulang na bata. Medyo nalito ang panday at nagsimulang pag-isipan iyon, kahit hindi siya sigurado sa sinasabi niya. Tinanong niya kung hindi ba posible na 9 lang ang edad niya dahil iba raw ang pagtanda ng mga tao kumpara sa mga duwende, o baka may sumpa. Siya sa pagtanda, dahil si A-list Easter ay isang alpha na kilala sa mahabang buhay, medyo sablay ang pakiramdam niya sa edad. Napabuntong hininga si Sang Woo, inis pa rin, at sinabing baka mas makabubuti kung mas kaunti ang pagsasalita niya dahil mukhang matalino siya hanggang sa buksan niya ang bibig niya. Nang marealize ni A-list Easter na mali talaga siya, sinubukan niyang bawiin ang sinabi at nagkunwaring nagbibiro lang. Lumipas ang oras at hindi nagtagal, nagsimula ang subasta at unti-unting ibinebenta ang mga item, gaya ng karaniwan sa mga ganitong okasyon. Matapos ang unang lote, nagbigay ng maikling pahinga para sa mga miyembro at kalahok. Habang umiiyak sa pagkaantig, sinabi ng pangunahing tauhan na karaniwan na ang pag-a-auction ng mahahalagang bagay tulad ng mga tanyag na pintura o artifact. Ngunit ang pag-a-auction ng karapatang pamahalaan ng isang ampunan ay talagang nakakaantig ng damdamin. Habang umiiyak, binabasa niya ang mga susunod na item na i-auction at sinabi na ang sagradong punong interesado sila ay may sariling kwento rin sa likod nito.